Nagsama-sama sa isang dialogo ang mga lider ng civil society at kinatawan ng Coalition for Social Accountability and Transparency o CSAT mula sa iba't ibang bahagi ng BARMM at SULU para mas malinaw na maunawaan ang mga pagbabago ng batas at sistema kaugnay sa unang Bangsamoro Parliamentary Elections. Ang forum ay inorganisa ng Institute for Autonomy and Governance o IAG. Ipinaliwanag din sa pulong kung paano binago ng mga desisyon ng Korte Suprema ang mga issue sa redistricting at ang mga amyenda sa Bangsamoro Electoral Code, ang direksyon at schedule ng transition patungo sa halalan. Narito ang report. Nagharap sa isang dialogo ang mga lider ng civil society at kinatawan ng Coalition for Social Accountability and Transparency o CSAT mula sa iba't ibang bahagi ng BARM at SULU para mas malinaw na maunawaan ang mga pagbabago sa batas at sistema kaugnay ng unang Bangsamoro Parliamentary Elections. Ang forum ay pinangunahan ng Institute for Autonomy and Governance o IAG. Sa talakayan, ipinaliwanag ni IAG Executive Director Attorney Benedicto Bacani kung paano binago ng mga desisyon ng Korte Suprema, mga issue sa redistricting, at mga amyenda sa Bangsamoro Electoral Code ang direksyon at schedule ng transition patungo sa halalan. Isa-isang binalikan ng mga kalahok ang mahalagang pangyayari. Mula sa pagkakaalis ng SULU sa BARM noong September 2024, ang pagbasura sa redistricting laws noong September 2025 hanggang sa pagpasa ng bagong redistricting bill noong Enero 12 taong 2026. Ang mga pagbabagong ito ang naglatag ng daan sa panukalang petsa ng halalan sa September 14, 2026 na kasalukuyang tinatalakay sa Kongreso. Tinalakay rin sa dialogo ang bagong sistema ng sectoral representation sa Bangsamoro Parliament. Kabilang dito ang direct voting para sa ilang sektor, ang pagpapatuloy ng assembly-based selection para sa iba, at ang mas malinaw at mas pinalakas na probisyon para sa partisipasyon ng kababaihan. Nanguna naman sa pagtalakay sa usapin ng pagkaantala at binagong timeline ng parliamentary elections, sina MILF Implementing Panel Chair at kasalukuyang Member of Parliament Mohagher Iqbal at Bangsamoro Planning and Development Authority Director General Muhajirin Ali. Ibinahagi rin ng mga ito ang posisyon ng MILF na itulak ang halalan sa lalong madaling panahon, mga update mula sa implementing panel meetings, mga concern sa edukasyon, progreso ng amnesty program at camp transformation and development, ang block grant, ang usapin ng SULU, at ang mga reaksyon sa mga amyenda sa Bangsamoro Electoral Code. Ayon sa mga kalahok, naging mahalagang pagkakataon nito para sa civil society na makapagmuni, magtanong at bumuo ng pagkakaisa sa mga pangunahing paninindigan kaugnay ng kinabukasan ng Bangsamoro Transition. Ang dialogong ito ay bahagi ng Political Dialogue Program ng IAG na isinagawa sa tulong ng Australia in the Philippines bilang suporta sa pagsusulong ng malinaw, inklusibo at kredibleng demokratikong proseso sa Bangsamoro Region. Jen Garcia, iMinds, Philippines.